Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Evangelist Eliseo Uy ng Churches of Christ, the Apostolic Doctrine. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, salamat po muli Lord God in heaven. Lord, i-guide mo po kami lumalapit sa iyo upang ang bawat salitang maririnig nila na isi-share namin, Lord, ay mula at galing sa iyo. Pangunahan mo kami, Panginoon, gabayan mo, ilawan mo po kami ng iyong Espiritu Santo na siyang tumanglaw, siyang gumabay at magpapalakas sa aming pananampalataya at siyang magtuturo sa amin ng buong katotohanan. Maraming pong salamat. Lord, basbasan mo at pagpalain mo. Ito po ang aking samo at dalangin sa matamis at banal mo pong pangalan, Panginoon naming Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Ang topic po natin ngayon ay the spiritual gift. Atin pong babasahin dito po sa unang Korinto, chapter 12, verse 1. All spiritual gift come from the Holy Spirit, and their purpose is to build up Christ's body, the church. No? Dito po ating pong babasahin sa Roma, sa 12:6, ganito po ang ating mababasa. At yamang may mga kaloob na magkakaiba, ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Amen. Dito po ay pinaliliwanag po rito, dito po sa 12:6, sabi rito, prophesying scripture is not always predicting the future. Hindi po yung unang panahon sa matandang tipan, ginagamit po ng Diyos ang mga propeta upang hulaan nila na may darating na ganito, may darating na bagyo. Ayan po ay sinasabi ng mga propeta, ginagamit po ng Panginoon. Pero dito ngayon, sa panahon po natin ngayon, dito ang sabi, often it means preaching God messages. Tignan ninyo, ang mga propeta sa panahon natin ngayon, tagapagturo po sila. Basahin muna natin dito sa 14 ng 1 Corinthians, chapter 14, verse 1 up to 4. Sabi rito, sundin ninyo ang pag-ibig, gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit, lalo na kayo'y makapanghula. Yung makapanghula ay makapagturo, makapagmensahe, makapagbigay ng message. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakauunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Sa 3, datapwat ang nanguhula ay nagsasalita sa tao, sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaliw. Sa 4, ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili. Yung nagpapatibay ka lang sa sarili mo pag nagsasalita ka ng mga wika. Sabi, pero yung wika, naiintindihan, no? Hindi yung parang bulol ang nagsalita tayong gano'n. Hindi po. Ganon. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili. Ngunit ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia, sa church, dahil nagsasalita, nagpapakain po tayo ng salita ng Diyos. Binubusog natin sila ng mga salita ng Panginoon mula sa ating Panginoon. Amen. Kaya ito, dito na po tayo sa Roma. Dito sa chapter 12, verse 7 up to 8. Ganito po ang ating mababasa. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Sa 8. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahabag ay magsaya. Dito po sa atin, paliliwanag po natin to. Sabi rito sa 12:7 po ang Roman. Ito, if your gift is that of serving others, serve them well. Sabi ganun. Kung ikaw ay naglilingkod, yung paglilingkod mo sa kanila, maglingkod ka ng mabuti. Yan po ang ministry mo. Sabi, gawin mo na may buong kasiyahan at kagalakan po yan.
dahil isi-share mo sa kanila kung ibinigay sa iyo ng church, ng iglesia, dahil sa ginagamit po tayo ng Holy Spirit, i-share mo. Kung ikaw mag-share ng mga salita ng Diyos, i-share mo. Kung ang tawag mo sa niya, kung tawag mo naman yung calling mo, ang gawin mo, mag-soul winning ka. Yan po ang sinasabi rito. If you are a teacher, do good job of teaching. Sabing ganun, gawin mo na mabuti ang pagtuturo mo. Dahil bakit po? Nasa fivefold ministry po tayo. Tignan nyo, basahin ko po ang mga teacher. Ha? Sabi rito sa 4:10 up to 11 up to 12 ng first sa Ephesians chapter 4 verse 10, 11, 12. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. At pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Unay apostol, kalaway mga propeta, ikatlo iba'y ang mga evangelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Sa 12, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Kita nyo na, yung mga guro, kailangan gawin natin yung tungkulin natin. If you are a teacher, sabing ganun, if you are a teacher, do good job of teaching. Gawin mo mabuti ang pagtuturo mo sapagkat nasa fivefold ministry ka. Ayan po. Ang sabi naman dito po sa 12:8, chapter 12, verse 8. If your gift is to encourage others, do it. Kung umaaral ka, nag-e-exhortation ka, gamitin mo. Kailangan yung convincing power mo. Gamitin mo, kumbinsihin mo. Akitin mo sila, papaniwalain mo, palakasin mo dahil meron kang conviction power. Yung conviction power mo, yung strong belief mo. Para sila'y manampalataya, maniwala sa iyo. Paniniwala ang kanila. Yan po ang sinasabi rito. Yan po ang sinasabi. Kaya alam natin, kaya sabi, tuloy natin. If you have, sabing ganon, he that giveth, sabing ganon, kung ikaw ay nagbibigay, if you have money, share it generously. I-share mo. Magtumulong ka sa gawain sa iglesia, sa ikaw uunlad ng gawain sa iglesia ng Panginoon. Ganun po ang inaano natin dyan. Kaya sabi rito, gawin mo. At kung ikaw naman, if God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. Kung ikaw naman ang mamumuno, bilang katiwala ka ng Diyos. Isa kang kasamang katiwala ng Diyos tayo. Gawin natin. Maging seryoso tayo. Seryosohin natin, taimtim sa loob natin. Tapos dito, tuloy pa po natin. And if you have gift for showing kindness to others, do it gladly. Mababasa po natin, ang sabi po ni Apostol Juan, ang sabi niya, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na makita na marinig ng aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Nakita niyo na? I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Sabi niya, lumalakad po sa katotohanan, nagagalak po sila. Kaya itong prophesying, sabing ganun dito, often it's meant preaching God messages. Tignan nyo, sino po itong mga propeta sa Bagong Tipan? Basahin po natin sa Acts. Ito sa Acts. Sa chapter 15, verse 32, sabi rito, si Judas at si Silas, palibhasay, mga propeta. Mga propeta rin naman, na inaaralan ang mga kapatid ng maraming mga salita at sila'y pinapagtibay. Nakita niyo, pinalalakas nila. Yan po yung mga propeta sa panahon natin ngayon, hindi kagaya sa Old Testament. Puro hula, mga propeta, sasabihin nila yung mangyayari. Natutupad dahil mula sa Diyos. Ay yung mga false prophet, mga sinungaling po yan. Yung sinasabi nila, hindi po nagkakatotoo. Puro kasinungalingan po. Pero dito sa Bagong Tipan, ang mga propeta, sila po yung nangangaral. Kaya binasa ko po sa inyo yung chapter 14, verse 1 up to 4. Ang ibig sabihin, kung nagsasalita ka ng mga wika, may wika ka, may lingwahe ka. Kung galing ka ng Amerika, speaking Amerikano ka, speaking English ka. Eh kung dito Tagalog, speaking Tagalog ka. Pag sa Bisaya ka, speaking Bisaya ka. Kung sa Egypt ka, speaking Egypt ka. Naiintindihan. Kaya kala ng mga iba rito, yung bumaba yung Holy Spirit,
Kala lahat, hindi po mga apostol lang po yun. Exclusive lang po sa mga apostol yun. Totoo po yun. 12 apostol. Sila apostol Pedro po. Kaya sabi sila yung mga lasing, bakit alam nila ito? Nagsasalita sila ng wika natin. Bakit po? Sapagkat sila po napupuspos ng Espiritu Santo. Yan po. Kaya tayo may kanya-kanyang mga kaloob. Yung mga babae at mga lalaki sa huling araw, nanguhula po sila, nagtuturo sila, binigyan sila ng power, binigyan sila ng panaginip, yung iba't iba yung mga matatanda, kung mababasa niyo po sa gawa. Ang kala nila, lahat binibigyan na, magsasalita ng ibang wika. Lahat ba? Hindi. Lahat ba'y nakapagpapagaling? Hindi. Tuloy natin dito. Dumako na po tayo rito sa sa Roman. Dito po tayo sa sa 1 Corinthians po tayo ngayon. Pupunta tayo sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 12:7. Babasahin ko muna ito sa inyo lahat. Ano po? Ito. 1 Corinthians chapter 12 verse 7. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. 8. Sapagkat sa isa sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan. Yung po salita ng karunungan. At sa iba ay sa salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa 9, sa iba ay ang pananampalataya at gayon ding Espiritu. Sa gayon ding Espiritu. At sa iba ay ang mga kaloob na pagpapagaling sa isang Espiritu. Sa 10, at sa iba ay ang mga paggawa ng himala. At sa iba'y hula. At sa iba'y ang pagkakilala sa mga espiritu. At sa iba'y yaong iba't ibang wika. At sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Dito muna tayo sa 7. Alam nyo, sabi po sa 12:7 ng sa 1 Corinthians, a spiritual gift is given to each of us as a means of helping the entire church. Para sa ikauunlad ng iglesia po. Yan, buong-buo po yan. Buong-buo, sama-sama po yan. Magkakapatiran, nagmamahalan. Magkakapatiran, nagkakasundo. Kaya sabi nga sa 12:7, sa 12:8, ito po Sabi nga nun, basahin ko muna sa inyo sa Tagalog. Datapwat ang bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman ng lahat. Amen. Dito na po tayo sa 12:7 sa unang Korinto. Sabing ganun dito sa 12, ulitin ko po sa 12:8, sabing ganun dito. Sapagkat sa isa sa pamamagitan ng Espiritu ay binibigay ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Alam niyo yung karunungan, sabi nga ni Haring Solomon, dahil si Haring Solomon ang pinakamarunong nung panahon na yun, lahat. Nakakausap niya yung mga isda, mga halaman, sa dagat, nakakausap niya yung lahat ng uri ng mga hayop sa dagat, mga uri ng mga ibon, nakakausap niya lahat. Mga tao, iba't ibang lingwahe, nagagamit niya, nakakapagsalita siya. Kaya sabi, karunungan sa 4:7 ng chapter 4, verse 7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo! Sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Yan po yung karunungan, sabing ganun. Paano naman tayo kung wala tayong karunungan? Ano ang dapat nating gawin? Hindi ba ang sabi? Humingi tayo sa Diyos. Dito po ating mababasa kay James po. Basahin po natin dito sa James chapter 1 verse 5. Sabi rito, ganito pong ating mababasa. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit may kondisyon po yan. Anong kondisyon niya? Ngunit humingi siyang may pananampalataya at walang pag-aalinlangan. Yun. Pag humingi ka sa Diyos, ibibigay niya sa iyo, Lord, bigyan mo po ako ng knowledge. Humihingi po ako sa iyo ng knowledge, wisdom, understanding, prudent. Ibigay mo sa akin yung knowledge in the Spirit, yung karunungan po sa Espiritu, yung mga salita ng Diyos. Kailangan lumalapit tayo sa Kanya. Yan ang gusto ng Diyos. Karunungan, nakita nyo na. Yung kaalaman. Ano yung kaalaman? Sabi ni Apostol Pablo rito, babasahin ko po sa inyo ito. Yung kaalaman, yung knowledge. Sabi niya rito sa unang Korinto,
Sa 13:2, ganito masabi niya rito. Ito po at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga lahat ng kaalaman, sabi niya, at kung magkaroon ako ng buong pananampalatayan, ano pat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, walang kabuluhan ang lahat ng bagay na ito. Useless. Kahit na pinakamarunong ka pa, kung wala ka raw namang pag-ibig, pinakamatalino ka na, pinakamahusay ka na, wala ka namang pag-ibig, useless. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan, sabi ni Apostol Pablo, kahit na ikaw na ang pinakamagaling. Dahil alam niyo ang pag-ibig, bakit po? Sapagkat ang pag-ibig po ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Tinatakpan po yan ng Diyos. Lahat ng kasalanan yan, kung talagang nagiging masunurin tayo, may pag-ibig tayo, bukal sa puso natin, taimtim ang pagmamahal. Hindi hypocrisy, hindi yan, ayaw ng Diyos yan. Kaya yan gusto ng Diyos, kailangan maging tapat tayo sa Kanya, sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tuloy po natin dito. Ang pananampalataya naman, ang kaloob. Kanino tayo mananampalataya? Alam naman natin ang pananampalataya, yung mga bagay na hinihintay na hindi nakita. Kung saan ka dadalhin, doon sumunod ka. Kung saan ka mangaral, doon ka inilagay. Gampanan mo ang tungkulin mo. Pero ito, sinabi niya rito, tignan mo dito sa ang pananampalataya. Kanino tayo nakapokus ang faith natin? Sa Panginoon. Tignan ninyo rito, tignan si Tomas. Anong sabi ni Tomas nung wala siya? Wala siya Apostol Tomas. Pero nung dumating ang Panginoon, nagpakita sa kanya dito sa 20:27. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaitin mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaitin mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatahin kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Mapalad ka, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakakita at gayon may nagsisampalataya. Kaya ang focus po natin kay Jesus Christ, siya ang focus natin, siya ang Panginoon natin, siya ang magliligtas sa atin, siya ang tagapagligtas sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat po nating ikaligtas. Chapter 4, verse 12 ng mga Acts ng mga gawa. Nakita nyo na, pananampalataya. Dito naman tayo ngayon, mga kaloob ng pagpapagaling. Alam nyo yung pagpapagaling, hindi lahat po nagpapagaling. Sabi, mababasa po natin yan. Alam nyo talagang backbone ng church ang prayer warrior. Pag umaga pa lang, pag sumamba tayo, ang mga prayer warrior, alas 7 sila bago mag-umpisa, 8 o'clock, 8:30, nandun na 7 o'clock ang mga prayer warrior. Nananalangin na sila. Ipinagpre-pray nilang pastor na magsasalita. Ipinagpre-pray nilang gawain sa ministry. Ipinagpre-pray nila, nagpapasalamat sila sa mga nagkakaloob. Sapagkat yan po ang backbone ng church. Kung sa katawan natin, yung buto natin, yan po ang backbone natin upang tayo'y makatayo. Ganyan din po ang church upang makatayo. Para maging matatag, matibay. Ganun. Sama-sama. Tignan ninyo, sabi rito, pagpapagaling, tignan ninyo. Dito po, sabi rito alam ko ito, pero bibigyan po natin ng magandang maayos na paliwanag. Tignan ninyo rito sa 5:16, sabi niya rito, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Amen? Malaki palang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Sabi niya rito, the prayer of a righteous man is very powerful and very effective. Totoo po yan. Very powerful po ang prayer. Very powerful din, very effective din po ang prayer. Kaya tignan ninyo rito, sabi ni Peter dito, basahin ko po sa inyo rito kay Peter. Anong sabi ni Pedro dito? The prayer of a righteous man is, for the eyes of the Lord are over the righteous,
and his ear are open unto their prayer. Nakita nyo na, napakaganda yung sinabi ni Apostol Pedro, for the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. Nakabukas pala yan. Nakikinig ang Panginoon sa mga dalangin natin. Kaya sa Tagalog, sabi niya rito, mga napakaganda sa Tagalog sa 3:12 ng 1 Peter. Sabi niya rito, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig sa kanilang mga daing. Kita mo na, sa kanilang mga panalangin, andun ang Panginoon, pinakikinggan ng Panginoon. Tingnan nyo, nakita nyo na. Yan po nagpapagaling. Kaya dito naman tayo sa hula. Dito po tayo, yung pagpapagaling po. Ang mga paggawa ng mga himala. Hanggang ngayon po ba may himala? Meron po yan. Yung tao na nga mamamatay na pag ipinagpe-pray, nabubuhay pa, binibigyan pa ng Panginoon ng marami pang mga taon. Oh, si Epaphroditus, nakita nyo, anong sabi ni Apostol Pablo? Siya ay nasa karamdaman na po siya, pero kinahabagan siya ng Panginoon dahil naglilingkod siya sa ating mahal na Panginoon. Ine-extension po yan ng Panginoon. Yan po. Kung meron po ako ito sa inyo, hindi na po, hahaba lang po yan. Hindi ko na po sasabihin. Ngayon dito po, himala. At sa iba'y mga pagkakilala sa mga espiritu. Alam niyo sa pagkakilala sa mga espiritu, sabi po ni John dito maging maingat po tayo. Dito sabi ni John yung pagkakilala sa espiritu. Mga minamahal sa 4:1 po ng 1 John. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Sa 8, dito ay nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos at ang bawat espiritong nagpapahayag na si Hesus Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Amen. Kaya yan, sabi niya, huwag daw tayo basta-basta naniniwala. Kailangan yan talaga, iniiwanan na, nire-review po natin lahat yan. Yung mga gawa ng yan. Kaya sabi, at sa iba't ibang wika, at sa iba'y sa pagpapaliwanag ng mga wika. Dito po sa 14:22, mababasa po natin ng unang Korinto po, Dito po sa unang Korinto, 14:22. Kaya nga, sabi niya, ang mga wika ay pinakatanda, hindi sa mga nagsisisampalataya. Hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisisampalataya. Ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. Amen. Ibig sabihin dito, yung wika, nagsasalita tayo ng mga wika, sa mga hindi nagsisisampalataya. Pero yung mga nagsisisampalataya, yung messages of God. Yung preaching ng mga pastor, preaching ng mga evangelist, preaching ng mga obispo, yan po yan. Yan po ang sinasabi niyan. Nagtuturo po sila ng salita ng Diyos, nagpapahayag po sila. Kaya ito yung sinabi ko sa inyo, often it's mean preaching God messages. Amen. Andito na po tayo. Ngayon, dito pa. Tapos na po tayo riyan. Ito sabi nito, alam niyo dito, sabi nga ni Apostol Pedro, ito napakaganda dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon. May kanya-kanyang gift tayo, sabi ni Apostol Pedro ito. Sa 4:10 ng 1 Peter, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Na kung ang sino man nagsasalita ay gaya ng mga salita, gaya ng mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng mga kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesus Kristo, na sa Kanya ang kalwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Lahat ng kaloob pala, sinabi ni Apostol Pedro Anong sabi niya? Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ipaglingkod ninyo sa inyo rin, na gaya ng mabuting katiwala.
Sino po ito mabuting katiwala? Di tayo, mga nagtuturo sa salita ng Diyos. Pinakakain natin sila, nagbabantay tayo sa kanila, at binubusog natin sila ng salita ng Diyos. Yan po, tayo ba'y katiwala? Sino ba'y mga katiwala ng unang panahon? Hindi ba'y mga Hudyo? Sabi nga rito sa Roma, babasahin ko po sa inyo, sabi sa Roma. Sila din po, sabi sa Roma dito. Sa 2 na lang, marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat, first of all, sabi niya, ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Meron ng aral ng Diyos noon, ipinagkatiwala sa una sa mga Hudyo talaga yan. Ibinigay na ipinagkatiwala sa kanila. Kaya tignan ninyo, tayo naglilingkod sa Panginoon. Gawin natin ang mga buting paglilingkod. Kanino tayo naglilingkod? Gusto ba natin kanino? Sasabihin kong totoo sa inyo. Sabi nga ni Apostol Pablo, sasabihin kong totoo, mababasa natin yung totoong sinabi ni Apostol Pablo. Ito po ang sabi niya rito. Sa 3:23 hanggang 24 ng Kolosas, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. Kanino tayo maglilingkod? Sa ating Panginoon. Ano ang ginawa ni Apostol Pablo? Sabi ni Apostol Pablo, napakaganda yung sinabi niya rito. Kung mababasa po natin sa gawa. Sa dito po, basahin ko po sa inyo sa gawa. Sa 23, tingnan ninyo. Tingnan nyo. 21:13. Alam nyo, nung sabi ni Apostol Pablo, napakatapang niya. Nang magkagayoy sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso sapagkat ako'y nahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Dahil sa pangalan ng Panginoon, handa siyang mamatay, handa siyang mabuhay, basta't makapaglingkod lamang si Apostol Pablo sa ating Panginoong Hesukristo. Saan kayo maglilingkod? Ama, Diyos, hindi niyo naman kilala eh. Sabi nga, ang Diyos din po, nananampalataya na ang demonyo man naniniwala, nananampalataya na ang Diyos ay iisa. Kita niyo na? Iisa po yan. Naniniwala po sila. Kaya alam niyo, yung paglilingkod natin sa Panginoong Hesukristo. Si Esteban, hindi ba nakita niyo? Nung papatayin na siya, nanikluhod siya. Sabi niya pa sa Panginoon, Lord, wag mong iparatang sa kanilang kasalanan ito. Lord, tanggapin mo ang aking, sabi niya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Amen. Kanino tayo lalapit? Kay Jesus Christ. Yan po ang nakatatak. Yan po ang kaligtasan natin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ito pa. Ito. Tingnan ninyo. Ano ang gagawin natin kung naglilingkod tayo sa Panginoon? Alam niyo ito, tatanggap daw tayo ng gantimpala? Oo. Tatanggap na. Ano yung gantimpala tatanggapin natin? Dito sa 25:34. Sabi niya rito. Sa 25:34. Ito ng Matthew. Kung nagkagayoy sasabihin ng hari na nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo. Buhat ng itatag ang sanglibutan. Amen. Kita nyo, tatanggapin ninyo yung ganting mana ibibigay sa atin. May rewards po tayo. Ganting mana, naglilingkod ka. Napakaganda. Si Apostol Pablo, napakaganda yung ginawa niya. Alam nyo, naglilingkod siya ng tapat. Meron o wala. Sige, tuloy-tuloy lang siya nangangaral, nagtuturo. Meron siyang gantimpala, may reward siya. Ano ang sabi ni Apostol Pablo rito, yung reward na tatanggapin niya, yung bukod pa sa langit. Pag nasa langit na siya. Ito, napakaganda po yung sinabi niya. Madalas ko pong banggitin ito. Datapot gaya ng nasusulat, 1 Corinthians 2:9. Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ni numan, puso ng tao. Ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Amen. Hindi raw nakita ng mata, hindi pumasok sa puso ng tao, hindi pumasok sa puso ng tao anumang bagay na inihanda ng Diyos na hindi natin nakita, hindi natin alam. O siya lang nakakaalam nun. Yun yung sinabi nun. Ngayon, ituloy pa po natin. Tapos na po tayo rito. Ngayon, dito po tayo. Ngayon, ito po
excuse me po. Malapit na po magtatapos tayo. Dito na po tayo. Kung tayo ay meron tayong spiritual gift, kailangan may bunga rin tayo ng Espiritu Santo. Yan po. Alam bunga ng Espiritu Santo, alam natin, alam niyo po lahat yan. Fruit of the Spirit. Una, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Ibig sabihin yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, mahabang pagtitiis po yan. Kabaitan, alam niyo ba ibig sabihin kabaitan? Yung kahinahunan, mahinahon po. Yan po. Yung goodness, kabutihan. Yung faith, faithfulness. Yung kaamuan, yung pagpipigil. Pero kailangan meron po tayo nito. Ito po, sabi nga dito, mabasahin ko po ito sa inyo. Sabi nga dito, to grow, if we want the fruit of the Spirit to grow in us, we must join our life to Him, kay our Lord Jesus Christ. Ito po, mababasa po natin dito. Babasahin ko po sa inyo sa chapter 15, verse 4 and 5 ng John. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kita niyo na? Kaya kung tayo hiwalay sa kanya, wala tayong magagawa. Kaya dapat, sinabi nga, kailangan lumago po tayo sa kanya at makilala natin at lumapit po tayo sa kanya. We must know Him. We must love Him. We must remember Him and imitate Him. Maraming salamat po. Yung tumulad po tayo sa Kanya, maging Christ-like tayo. Tayo'y manalangin sa ating Panginoon. Mapagpala naming Diyos, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, na Ikaw ang nahayag, Ikaw ang nakita namin, Lord. Salamat po, itinataas ka namin ng buong puso, Lord. Kaya muli, Panginoon, salamat po na kami lumalapit sa iyo ng buong puso. Kaya muli ang banal na Espiritu mo ay lumakip sa amin, Lord. Nagpapasalamat po kami sa gift ng Holy Spirit sa amin, Lord. At gayon din may bunga ng Espiritu rin po kami. Kaya pagpalain mo, Panginoon, lahat ng iyong mga anak na nananampalataya sa iyong matamis mong banal na pangalan. Paspasan mo at pagpalain po, Lord God in heaven. Ito po ang aking samo at dalangin na may buong pananampalataya sa kapuri-puri at kahanga-hanga mo pong banal mong pangalan, Panginoon naming Hesus Kristo, na aming tagapagligtas. Amen.